Okay, good day again. No? Good day everyone. So now we're going to configure our DHCP, no? Yung install natin nung previous video. So paano natin siya gagawin? So we're going to click tools, no? Punta ulit tayo sa server manager, click tools. Okay? Go to DHCP. Okay, so click nyo lang yan. So lalabas to, no? So you simply expand, no? So pag expand, click nyo lang yung mga arrow, expand server, expand IPv4. Okay? Then right-click on IPv4. Piliin nyo yung new scope. Okay. So yung may new scope wizard na lalabas, susundin lang natin to. Okay. So click next. So dito, mag-assign tayo ng name para sa ating network at yung description ng network. So in this case, we'll give the example, no? Michigan LAN, for example. No? So ang description ko dyan is MLAN. Okay. So kahit anong description, pwede nyo lagay diyan kung anong mga computer ang nakakabit, no, sa network na to. So pag na-input niyo na 'yan, click next. Okay? So dito ngayon ilalagay natin yung scope ng ating IP address. So base doon sa ating given, no, 192.168.1.10. Okay? Yan yung starting IP natin at ang ending IP natin is 192.168.1.199. So that will be our scope, no? So ibig sabihin, maraming pwedeng i-assign na IP address, no? Sa mga computers na ikakabit natin. So between that range. Okay? So automatic yan, maglalagay again yung subnet mask, no? So pag na-input nyo na yung ating scope, no? Click next. So ano to, no? Yung add exclusion. Ang add exclusion, ibig sabihin, pwede tayong mag-exclude ng range ng IP or isang IP lang. Kumbaga, pwede natin siya i-designate. No? Kumbaga, exclusive lang sila, yung mga IP na yon. So, pag naglagay tayo dyan, ibig sabihin, pag nag-assign si DHCP ng server, ng mga IP sa mga client, no? Hindi niya isasama kung ano man yung ilalagay natin dito. Pero, for this example, iwan lang natin muna siyang blanco. Okay, click next. Again, yung duration, no, yung duration ng list. So ibig sabihin, itong duration na to, yung haba, no, ng itatagal ng connection. Okay, ng IP address, no, bago siya i-reset ng DHCP. So in this case, wala muna tayong ilalagay, no. So hayaan lang natin. Then, click mo yung hindi mo nagagalawin to, no. So i-configure na natin siya, no. So next natin, next. Okay. So this time, mag-aasa ng IP address, no? By client, no? After address below. So wala muna tayong ilalagay. Router address pala to, no? So ilalagay natin yung gateway. Okay? Input pala natin yung gateway natin, which is 192.168.1.1. Okay? Kung natatandaan nyo, ganyan yung ating default gateway, no? Na-given. So add nyo lang, click nyo yung add. Okay, so nandiyan na yan. So click next. Okay, so this time we're going to type in the parent domain. Okay, ano ba yung parent domain natin? Michigan.edu.ph. Okay, so yan yung ating parent domain. Andyan na yung kanyang IP address, no? So kung wala nakalagay dyan, lalagay mo lang dyan yung IP address ng ating server, which is 192.168.1.2. Pag in-add mo siya, ibabalidate yan. So in this case, dahil nandiyan na siya, dahil nga kinonfigure na natin yung ating static IP for this server, andyan na siya nakalagay. So click next. Okay. So dito, hindi natin gagamitin yung Win server, no? So wala na tayong ilalagay dyan. Click next. Then again, yes, I want to activate the scope now. So click next. Then finish. So, para malaman natin, no, kung na-configure na natin na maayos ang ating server. So, kung click mo yung scope natin, no, address pool. So, yan, no. So, from 192.168.1.10 hanggang 192.168.1 hanggang .199. Okay? So, yan yung ating address pool. Okay? Ngayon, sir, ba't wala pa nakalagay na list? Kasi wala pa tayong kinakabit na computer. So, mamaya, no, later on, pagkatapos natin dito, pag nag-add na tayo ng client, mapapansin nyo magkakaroon ng laman to. Okay? Yung client IP.
magkakaroon yan. So, mamaya yun, no? Babalikan natin. So, that's how you configure your DHCP. So, again, see you on the next video. Stay safe and God bless.